Kaya ngayon hindi ako naniniwala na yung ina hindi makakatiis sa anak at ang anak ay nakakatiis sa ina. Ngayon ako nakakita ng ina na hindi natitiis ang mga anak niya. Magtanong lang siya na kamusta na si May at Kim. Pasyalan niya kahit isang buwan, isang beses. Yung maparamdam lang baga niya yung pagmamahal niya sa anak niya. Wala. Yun ang lagi ko sinasabi na bigyan niya naman ng kahit konti pagmamahal yung mga anak niya. Yun ang yun ang ginaano ko sa buhay ko eh. Parang talagang kinalimutan na niya yung mga bata. Sila ang magkapatid na May at Kim ng San Pablo City, Laguna. Magkapatid na ang ospital ay mistulang nagiging tahanan na nila. Saksi ang 4 na sulok ng maliit na kwartong ito kung saan sila pansamantalang nakatira sa lahat ng hirap at sakit na dinaranas ng murang katawan nila. Magkapatid na nilalabanan hindi lang ang karamdaman na meron sila, kundi ang pangungulila sa yakap ng isang inang sa kanilang bawat pag-iyak ay wala sa tabi nila. Yung nanay po nila na kahit minsan po, kahit konting pagmamahal po sa mga anak niya, hindi po niya makuha. Kahit na po ako nagmakawa na po ako sa kanya, pero hindi pa rin po talaga. Sobra pong tibay po ng loob niya dito sa 2 bata. Isang lolang sa mga apo ay gagawin ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan nila. Di alintana ang pagod at hirap na araw-araw ay dinaranas niya. Nangihingi po ako sa bayan ng mga prutas. Inalis ko lang po yung sirat. Hinihingi nyo sa palengke yung Opo, mga, kung minsan- tutuusin, parang patapon. Opo, medyo naranasan ko po yun. Yung sabi ko, mauutay ko pa rin yan sa pagkain ng mga apo ko. Subalit hanggang kailan nga ba kakayanin ng isang lola Ano po yung ang bigat ng responsibilidad na ngayon ay pasan-pasan niya kung kasabay ng pag-aalaga sa 2 may sakit na apo ay kailangan niya maghanap buhay para sa mga pangangailangan nila. Sa mga kababayan po, kahit konting tulong lang po sa mga apo ko, mapagamot po sila. May mga bagay na hindi ko kayang sagutin sa tanong. Nasaan daw po yung ama at ina ng mga bata? Ay, sa totoo lang po, yung ama po ay nasa Manila po, nagtatrabaho po. At siya po ang nagbibigay po ng pangangailangan ng mga bata. Minsan nga po, over-bali na po siya doon sa amo niya para lang maibigay sa mga anak niya. Pero yung ina, hindi ko na po alam kung nasaan po. Sadyang tinis na po talaga nila yung mga bata, yung ina. Wala po akong balita. Nakita ko siya doon sa kanyang pinagtatrabuhan kasi mayroon po nakapagsabi sa akin. Eh ngayon, nakita ko siya, nakausap ko siya. Ayun, pupunta daw, ganyan. Binigyan ko pa siya ng, hindi naman sa binigyan ko siyang pamasahe para at least kahit papano, wala siyang idadahilan sa akin. Ayun ang ko, tinanggap naman niya. Sabi ko, hintayin kita. Wala naman po dumating na ina. Kaya nung hinintay ko po ng maghapon habang hindi pa ako nadadala sa Batangas si Kim. Hinintay ko na hanggang inabot na po kami ng alas 5 po. Gano'n na po katagal na wala rito yung kanilang ina? Ang ko po yung nasa 4 na taon na po. Kasi nung lockdown po yun nung nawala na siya yung COVID time. Oo, ang akin lang po. Bigyan niya ng attention yung mga bata. Kahit konting pagmamahal, ilang naman po. Kaya nga sinabi ko nga sa kanya, nakakalimutan ko lahat yung ginawa niya sa mga bata. Puntahan niya. Sabi ko, ay hindi pa rin ho Pangalawa, pinuntahan ko pa rin. Baka sakali po ako na madatnan ko po siya doon sa trabaho. Nadatnan ko naman po. Paano ba siya umalis? At totoo lang po, kaya siya umalis yata sa sobrang hirap din niya sa kalagayan ng aking anak. Kasi yung anak ko dati walang trabaho. Kasi sa bata pa, wala naman siya mapapasok na trabaho. Tapos wala pa natapos, second year lang ang natapos. Ilang taon na po ba ang anak niyo? Ngayon po,
26 Ang na anak po. niya yung lalaki. Lalaki po. Tapos yung misis niya mga ilang taon ngayon. Kasi nung nag-asawa yung anak ko, 15 anyos eh. Bata pa. Oo, yung babae yata 21, 6 na taon yata ang tanda nung babae. Hindi ko lang alam. Pero mas malaki ang tanda nung babae sa kanya. Liliwanagin ko lang, nanay, ha. Opo. Si May merong cerebral palsy Opo. at saka with seizure. Uy. Si Kim naman po hydrocephalus with seizure. Parehas po ba sila inborn yung sakit nila? Opo, inborn po sila. Inborn po sila na paglabas nila, ganyan na po sila. Sa madaling salita talaga, umalis yung mother nila, ganito yung kalagayan ng mga bata. Opo, ganito po talaga. Pero kakalimutan ko naman yun eh. Sabi ko nga, kakalimutan ko lahat ng ginawa mo sa mga anak mo. Naambon lang naman ako ng pagmamahal sa iyo. Kaya yun. Kasi ano't pa man, alam ko nandiyan naman kayo para sa mga bata. Oo naman Pero po. iba pa rin yung ina. Opo. Sa yun edad ang- po ng mga bata na ito, Ayun nga talagang eh. hahanapin at Hindi ko naman hahanapin po, nila. Kuya Benji, na ibabalik ito sa kanya dahil alam ko rin naman na wala rin siya. Kasi may anak na rin siya. May anak na po siya. Kasal na rin po. Wala naman po akong ano eh. Ang akin lang eh, yung makita niya mga anak niya, yung maramdaman ko baga na may ina. Totoo lang, napakahirap, Kuya Benji, na minsan pupunta kami sa isang party, kasi may kasi ako mag-ano ng mga foundation eh. Ayun, pakita ko yung iba, may kasamang Foundation ina. para lumapit din ang Opo, tulong. ng tulong. Tapos pag minsan po, pag nagpapa-check up po doon sa ospital, lahat po sila may kargang ano, ina ang nagkakarga. Tapos makikita mo, ako, lola, ganyan, sila, para bagang makasarap yung nanay ang nag-aaruga sa anak. Eh, pero wala eh. Kasi Hindi ko doon po alam. sa kalagayan ng mga bata ngayon, sa edad nila, hindi man nakakapagsalita to, no? Pero Oo. kung makakapagsalita si May at si Kim, tatahanapin nila ang kanilang Opo, ina. totoo lang po. Iba pa rin po yung yakap, yung pag-aalaga ng ina eh. Pero alam yung pag sinasabi ko na na sila'y kukunin ng kanilang ina, naiyak po sila, parang ayaw nila. Naiyak po sila. Sabi ko, isasauli ko na kayo, sabi ko ganyan, lalo na po si Kim. Naisip ko rin po yun, nung marami po nagsasabi sa akin, bakit ginagawa mo ito? Sabing ganyan, eh kayang-kaya mo naman ibalik yung isa doon sa ina. Sabing ganyan, dalin mo. Bakit nga ba? Parang hindi ko rin po talaga kayak na kasi alam ko naman po yung pag-aalaga niya kay Kim. Kasi iniiwanan niya ito doon sa panganay niyang anak. Hindi ka maniwala, Kuya Benji, nung kinuha ko ito, ang daming sugat. Pinakain nung ina sa pulgas. Alam po yan ng mga kapitbahay nila. Yun pong kinakatakutan ko, mapabayaan po ulit si Kim. Buong katawan po nito, ang dami pong sugat. Yan po mga sugat nila. Yan po yung mga peklat. Marami, namuti na nga lang. Buong niyan, pati puwit, ang dami ho. Pasensya ka na, nanay, ha? Nausisa ko yun. Oo, Kasi okay lang po. tinatanong po ng mga kababayan Kaya natin. sabi ko, Kasi yung mga tumutulong at tutulong pa sa inyo ngayon, yung tumulong at pwedeng tumulong pa, tinatanong nila. Siyempre, kailangan ding malaman nila yun. kaya napilitan po akong na lumapit po sa inyo at saka yung pagpo-post ko po sa po natutunan ko dahil nakikita ko po na kung kaya nilang humingi ng tulong, bakit kaya hindi ko kaya ring humingi? Sabi ko ganyan. Tapos marami nagsasabi na bakit pinupost mo yung mga apo mo para kaawaan, ganyan. Sabi ko naman, wala naman masama ako sa ginagawa ko, para rin naman sa mga apo ko yun. Sabi ko ganyan. Sabi ko, kailangan ng apo ko, magmamano ko, hindi naman ako mayaman. Wala naman kaming ari-arian para ibenta para sa mga apo ko. Sabi ko ganyan. Alam mo, sa totoo lang, alam mo kung anong ugali ko. Alam mo rin na kung gaano kabait ko sa iyo. Halos lahat ako ng obligasyon ng anak ko. Pero sana naman, yung konting pagmamahal mo sa anak mo na hinihingi ko, sana naman naibigay mo. 2 beses ako nagpunta sa iyo, nagmakaawa, umiyak pa ako sa iyo. Pero wala. Ewan ko bakit napakatigas mo. Napakatigas ng puso mo sa mga anak mo. Yun lang masasabi ko sa iyo. Pero handa pa rin kitang patawarin. Alam mo naman kung saan nandoon ang mga anak mo, puntahan mo. Wala kang maririnig sa akin. Kaya lang naman ganyan na nangyayari. Alam ko na hindi mo kayang mag-alaga ng mga ganitong bata. Kung mayroong pangangailangan sa kanilang ina si May and Kim, ano yung pwedeng maibigay ng ina?
pagmamahal na lang po. Yung masabi, yung magtanong lang siya na kamusta na si May at Kim. At yung pasyalan niya kahit isang buwan, isang beses. Yung maparamdam lang baga niya yung pagmamahal niya sa anak niya. Tulak. Yun ang lagi ko sinasabi na bigyan niya naman ng kahit konti pagmamahal yung mga anak niya. Yun ang yun ang ginaano ko sa buhay ko eh. Parang talagang kinalimutan na niya yung mga bata. Hindi lang niya alam sa oras na nag-iiyak ang mga anak niya. Pag may sakit, hindi ako natulog. Naghahanap din ako ng mga pangailangan nila. Kalat ang paa ko, kahit anong itinda ko. Parang lang mabuhay lang yung mga anak niya. Pero wala eh. Wala siyang puso talaga, Kuya Benji. Sa totoo lang, prangkana, wala siyang puso. Wala siyang sa ginagawa niya sa mga anak niya. Ewan ko. Kaya ngayon hindi ako naniniwala na yung ina hindi makakatiis sa anak at ang anak ay nakakatiis sa ina. Ngayon ako nakakita ng ina na hindi natitiis ang mga anak niya. Pero okay lang. Marami naman po nagmamahal kila Kim at May eh.